afternoon po sa ating lahat. Time check natin is 2:53 p.m. Ayan, so November 17, 2023. So napakainit na naman. So nung isang araw lang talagang yung maghapon talagang umuulan. Ano bang araw ngayon? Mga Miyerkules. Ayan, talagang maghapon na umuulan. Akala ko naman talagang bagyo na. Nung naka-declare kahapon nga na dineclare na walang pasok nga kahapon ng mga estudyante dito sa amin dahil nga may bagyo daw kahapon naman, simula naman kahapon uminit yung panahon hanggang ngayon. So Friday, Sabado na naman bukas, wala na naman pasok yung mga estudyante. Ayan, so ang init guys. Yung aking mga paninda na initan, hindi masyadong kita. Tinakpan ko yung aking mga noodles doon kasi nainitan siya. Ayan. So, yung ginawa kasi na harang dito sa aking tindahan, ayan o. Yung harang na kortina ko dyan sa harapan ng aking tindahan. Dati, 2 kortina lang yan. Teka, ipapakita ko. Dati kasi 2 kortina lang yan. Hanggang dito lang siya umaabot. Dito lang. So, ang nangyayari, naiinitan pa rin yung aking mga party dito. So, kaya yung dating harang dito sa gabi na aking mga kortina na 2, nilagay ko na, dinugtong ko na dun sa harapan. Kaya para kako masakop na yung buong harapan ko, masakop na siya na maharangan ng init. Ayan. Ayan o. Dinugtungan ko na yan. Baling ginawa ko, tinahi ko siya. Kaya lang ang problema, doon naman sa pinakataas kasi hindi mahatak ng maayos ng aking anak yung alambre doon dahil nga nabigatan na. Bali, 4 na kurtina na yan. Ayan o. Kaya yung pinakataas niyan, doon sumisiksik yung init sa aking tindahan. Baka bukas, basta may oras yung aking anak, papatalian ko siya doon sa taas para hindi na totally mainitan yung aking tindahan. Ayan o, nainitan yung aking mga noodles. Yung aking mga, kanina kasi nandyan sa mga noodles yung init niya. Paglabas ko sa tindahan, dahil nga humiga-higa ako gawa ng pananakit na ang aking likod. Pagtingin ko, hi! Sabi ko, nandyan na yung init. Nakikita naman customer na initan, kaya baka mamaya mawalan tayo ng customer. So yan, tinakpan ko, tumaas na yung init. Nandyan na siya sa mga, Energen at saka yung mga Milo natin. Ayan. So mamaya-maya wala na naman yung init. Kanina meron din yung init yung ating mga candies, tsaka yung ating mga tang juice. So wala na. Pataas na naman yung init. Ayan o, sumisilip talaga yung init. Ayan. Ayan o, dyan. Kaya nga sinagad ko na talaga doon yung kortina. Ayan o, sa harapan. Kasi nga, pati yung mga debote ko dito na initan siya. Ayan, yung aking mga yung mga debote ko ng mga RC na initan siya kasi baka mabasag. Ayan. So, kanina nga pala, namili na naman tayo ng ating mga paninda. Pagkatindera ka talaga, araw-araw ka talaga mamimili kahit na pa konti-konti. So, dapat kahapon pa ako nakapamili, kaya lang, umalis na yung anak ko. Wala tayong mautusan. So, mabigat din kasi yung aking mga pinamili. So, meron tayo dito pinamili ng mga alak, yung ating Emperador double light na 1 liter at saka yung long neck, 2 piraso ng long neck at saka 2 piraso din nga na 1 liter. Tapos, meron tayong 4 na piraso ng 4x4. Kaya lang, dahil nga may hiram ako yung mga nakarang araw sa mama ko ng 4x4, kaya binayad ko sa kanya yung 4. Isa na lang yung natira dyan. Kasi, bali, 5 yung binili kong 4x4. Meron pa ako natitira dyan na isa. Ayan. Kasi, slow moving yung ating mga alak. Kaya, hindi mo na ako bumibili nga ng per box. Kung ano lang yung mga talagang araw-araw na binibili ng mga tumer, yun lang ang palagi natin binibili. So, bumili ako ulit nitong ating beng-beng, 2 box kasi ubos na yung bawas na bali ito, nabawasan ko na ito kasi may bumili ulit ng 3. Meron ako kasing customer na talagang araw-araw binibili niya yung beng-beng. Ayan pa yung isang box natin. Tapos yung Charmy, bumili rin ako ng ating panty liner na Charmy. Ayan, isang balot 20 pieces.
Tapos, itong ating isang tie ng ating cream silk pink at saka dalawang bareta ng ating champion bar. At saka ito, yun lang. Yung ating dapat puti na toyo, 200 ml. Bali, ano lang to, 5 pieces lang binili ko nito. At 6 pieces ng ating pansit canton calamansi at saka 6 pieces din ng chicken na Lucky Me. Ayan. So, tapos meron pala tayo dito na meron na naman na papri. Ayan o. 6 pieces, bali 12 pieces ang binili ko nitong chicken na Nor cubes. Kasi 2 piraso na lang yung natitira ko dyan sa ating tindahan. Tapos, meron tayo ditong snowbird candy. Ubus na rin kasi yung snowbird candy ko kahapon. Nagpahiram na ako sa mama ko ng 10 pieces. So, para lang pag may bumili na ako may benta. Kasi nga uso ngayon ang sakit, uso ang ubot sipon, kaya ang mga tao nagbibilihan na naman sila ng snowbird. Ayan, bawas na ito oh. Kasi binayad ko kay mama yung 10 pieces na inutang ko sa kanya kahapon. May tindahan din kasi ang mama ko, may sari-sari store din siya, kaya kung ano yung mga wala ako dito, nakakahiram-hiram naman ako sa kanya. Dahil kagaya nitong mga alak, per box kasi yung binibili niya dahil malakas sa kanya yung alak. Tabing kalsada kasi yung mama ko, kaya medyo malakas yung tindahan niya compare mo sa akin tindahan. Tapos meron pa pala tayo ditong isang piraso lang ng ating San Marino na maliit, yung red. Ayan, isang piraso kasi meron ako ditong isang pirasong natitira sa akin tindahan. Meron pa pala tayo itong ating ayan, yung ating happy diaper na fast moving. Dalawang customer kong bumibili nito araw-araw is ayan, yung XL na pants, 24 pieces lagi ang binibili ko. 205 pesos sa suki ko na grocery. Dun sa grocery naman ng palengke is 219. So, mas mahal siya ng 14 pesos. O, diba? Napakalaking bagay talaga pag meron ka talagang mabibilhan ng mga grocery, ng mga paninda na mura-mura. Kasi karagdagang kita na rin natin yun. Ayan mga kasari, pag-usapan natin yung about sa ating GCash in. Ayan. Kasi 'di ba, marami naman siguro diyan mga kasari ko ma-relate sa aking topic for today's video. Dahil nga about sa ating GCash, nakakaloka. Yung GCash in natin ay talagang sobrang ang laking abala. Kasi 'di ba, hindi ko lang matandaan kung 2 months na ba or 1 month na humihingi na ng OTP si cash in. So, ang nangyayari, dahil nga kagaya sa akin, yung smart ko, dahil yung smart ang ang number ng aking GCash. So, ang nangyayari is tumatagal yung pagdating ng aking OTP. So, dahil nga sa sobrang hina ng signal ng smart dito sa amin. Kaya, kagaya nung nangyari nga kagabi dito sa aking tindahan. Meron kasi akong bago na customer sa uling. So, siguro almost 1 week na siyang bumibili-bili sa akin ng uling. Gabi-gabi. Tapos, siguro, kaya nga yung uling natin na na-stock ng ilang buwan, dahil nga sabi ko nga, simula nagtaas yung uling, talagang humina na yung uling dito sa akin, halos wala nang bumibili. Kaya yung 3 sako ko na stock ko dyan, halos hindi pa siya nabawasan. Nito na lang na may bago na tayong customer sa uling, siguro nalaman niya na meron na akong uling, dito na siya sa akin bumibili. Gabi-gabi 2 balot, o minsan 6 na balot, o diba kahit papano, umuusad na yung uling natin kahit isang customer lang or 2 yung bumibili sa atin. So, kagabi kasi, first time niya sa akin mag-cash in. Tapos, emergency pa yon. So, tapos, nung sisend ko na sa kanya yung pera, di ba nga, nung isisend ko na, dahil nga 3K yung pinapa-cash in niya sa akin, 3,000 kasi yung pinapa-cash in niya sa akin. Kailangan na raw nung sisendan. So, ngayon, ang nangyari, dahil nga kailangan ng OTP, di ba? Maghihintay pa tayo ng message ni OTP. Kaya lang, yung ating signal naman ng smart ay napakabagal. Kung minsan naman, meron naman time na may signal naman tayo, kaya lang, ang tagal pa rin dumating ng OTP. Kaya dun tayo tumatagal. Ang laking abala talaga.
sa atin bilang tindera. So, ilang customer na yung dumaan sa atin bago pa dumating yung OTP at bago pa natin ma-send yung pera dun sa customer. Kaya, minsan nakakahiya din sa ating mga customer na tumatagal nga yung dating ng OTP sa atin. So, napakahina kasi talaga ng Smart dito sa amin. Yung malakas lang dito sa akin is yung Globe, yung signal. Kaya, yung Globe ko, yun nga kasi yung SIM card kasi ng aking Smart, yung naikwento ko dati na yung sinauna pang mga pang-load, yung mga sinauna pa na SIM card, malalaki. So, ngayon kasi nauso na yung mga TriCut, diba? Kaya, hindi siya pwedeng isalpak sa Android ko. Hindi, pati yung aking Globe. Kasi yun din yung mga sinaunang na pang-load na worth of 150. So, hindi na katulad ngayon na yung mga pang-load na SIM card, napakamahal na. Tapos, di ba may mga kasama pa siya na cellphone na di-keypad. Kaya yung aking dalawang SIM card na yon, yung Globe ko at saka Smart, doon lang siya pwedeng isalpak sa di-keypad ko na cellphone. So, what if kung yung hindi na mauso yung mga di-keypad, so hindi ko na siya magagamit. Kasi nag-try ako dati na ipa-try cut yung aking SIM card na yun. Tabingi siya kasi nga hindi na kayang i-try cut nung gumawa dahil nga malutong na nga daw yung SIM card. Sa tagal na rin. Ilang taon na rin yung SIM card ko na yun. Siguro nasa 12 years na rin. 'Di ba? Tagal na rin. So, kaya ang laking abala talaga ng OTP natin. Kaya ang laking problema din. Okay naman sana siya na humihingi siya ng OTP kasi nga for safety rin ng ating GCash. Kaya lang yun nga ang isa pang ang problema natin, yung tagal ng pagdating ng OTP. O 'di ba? Mga kasari, alam ko nakakaranas din kayo ng tagal ng pagdating ng message ng OTP. Naghihintay pa tayo. Siguro kasi meron siguro mga location na malakas naman yung signal ng Smart. Pero dito sa akin talaga napakahina talaga ng Smart. So, kung minsan kailangan ko pa lumabas para lang magkaroon siya ng signal. So, kagaya na lang nga kagabi, natambakan na tayo ng nakailang customer na ako nabentahan bago pa dumating ang OTP. So, inip na yung customer natin. Hindi naman siya nagpakita ng inis, kaya lang ang inaalala natin, lalo kung first time niya magpa-GCash dito sa aking tindahan, dahil sabi niya 3,000 daw muna, yung susunod mamaya na daw dahil nga meron hindi pa raw na isesend sa kanya yung number ng kamag-anak. So baka kako dinahilan na lang ngayon, pero talagang wala na siyang balak bumalik para magpaano dahil nga baka mamaya kako na bad trip nga doon, di ba? Nakakasira sa ating sa mga customer yung pagdating ng OTP kasi naghihintay nga na matagal si Tomer, kaya wala naman tayo magawa kundi maghintay ng OTP ng message ni Smart or ni Globe man. Gusto ko man napalitan ko nga yung number ng aking ang ingay ng mga bata. Gustuhin ko man napalitan ko nga yung number ng GCash ko. Napalitan ko sana siya ng Globe kasi nga malakas yung Globe sa akin kahit nasa loob ng bahay talaga malakas. May signal ako kahit nasa loob ng kwarto ko. Kaya lang, lagi nga may laman yung GCash natin. Hindi natin pwedeng palitan ng number. Baka kasi mamaya biglang maglahaw yung laman. Sayang naman, di ba? Hindi tayo nawawala ng laman sa GCash, lalo na negosyo kasi natin ito. Sayang pagka nawala. Kung minsan naabala pa natin yung mama ko para lang i-cash in ako pag may customer ako na nagpapakash in. Natataon kasi nawala ng laman yung aking GCash. Buti na lang meron kami napapakash in dito malapit sa kila mama na mura lang yung kanyang charge, 5 pesos lang ang 1K. Kaya malaking bagay din. So kung tutuusin, para sa akin malaking kawalan na rin yung 5 pesos 1K. Kasi kung magpa-cash in ako sa anak ko na nag-grab, libre lang. Kasi dun sa mga kapwa niya ka-grab ang mga pinapa-cash in, wala siyang charge, diba? Kaya sayang din yung nababawas kung tutuusin. Kaya lang takot naman tayo maglagay ng maraming laman sa GCash natin, lalo na, diba, nakakatakot. Maraming mga na hack or na mga GCash. Ayan, so
hanggang dito na lang yung ating vlog for today. Sa aking mga kasari dyan, sa aking mga kanegosyo, lahat ng mga nagdinegosyo ng GCash, lahat ng may GCash dyan, mag-ingat po tayo sa ating GCash. Huwag po natin hayaan na mawala lang ito dahil nga pinaghihirapan natin yung pera. Ayan. So, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye. Please subscribe to my second channel and follow me and like to my FB page Katis Vlogs. You can join also to my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari business.